Master Jet, sabi ng mga landing, may increase daw mga teachers. Parang totoo ito. Master Jet, sa March daw ang increase. Ay nako, ito na naman, no? Isa sa mga nagsasabi na may increase ang lending. Tapos anong gagawin nila? Mag-o-offer ng dagdag na loan. Nawawala yung ating kagustuhan na tataas yung net pay kasi kinuha na ng mga loans. Saan napunta yung increase? Sa utang. So ito na yun mga master. Wala pa po talaga. Wala pa tayong nakikita na basihan for any increase. No, super dami ng tinutukoy na mga ito raw yung basihan, ito raw yung magiging papagkukunan ng pondo, ito daw yung legal basis, pero wala naman talagang katotohanan. No, itong mga lending din minsan sinasabihan yung mga teachers na may increase pero hindi naman nagbibigay, no, ng kung anong order yung basihan nila, no, ng pagtaas. Kung atin po titingnan yung status ng mga pangyayari ngayon, yung realidad po, 'di ba? Si Vice President at Defense Secretary Inday Sara Duterte during the Basic Education Report, sinabi niya, no, na mayroong ugnayan si DepEd at si World Bank para doon sa tutukuyin kung magkano dapat yung sahod ng mga teachers ngayon. So that could be a possible na magiging starting point ng basis for salary increase na exclusive for teachers. Kung napapansin po ninyo or kung natatandaan po ninyo, before ay sinabi na po ni President Bongbong Marcos sa DepEd na mag-conduct ng study to determine as to magkano yung dapat increase sa mga teachers. So ito yung ginawa ni DepEd. Hindi lamang si DepEd yung basta-basta nagsabi, so they have to coordinate with the World Bank para tingnan, no, kung magkano dapat, because World Bank knows sa napakaraming factors. And then at the same time, kapag nandyan na yung resulta ng kanila pong ginagawa na pag-aaral dyan, ay yun na yung pwedeng gawing basihan ngayon ng Philippine government for an exclusive increase for teachers. Pero hindi pa po yung tapos, wala pang resulta, kaya hindi po natin alam kung magtataas na talaga ng sahod. Ito nagbibigay pa ng buwan kung kailan magtataas ng sahod. Wala naman pong basihan na sinasabi. So ito ngayon, itong salary standardization law, yun ay para sa lahat ng mga civilian personnel. No, civilian personnel, of course, including DepEd. Kung matatandaan din po ninyo, mayroon tayong content yan before kung saan nangako itong si President Bongbong Marcos na kahit mayroong exclusive increase for teachers ay kasali pa rin yung DepEd para doon sa magiging part ng salary standardization law. Kapag may pagtaas sa civilian personnel, isasali pa rin sa DepEd kahit tapos na yung kanyang exclusive increase. Unlike doon sa mga uniform personnel na nagtaas ng sahod nga noong panahon ni Pangulong Duterte, hanggang ngayon ay hindi na ng pag-uusapan kung kailan muling tataas yung sahod nila. So ito ngayon mga master, hanggat walang sinasabi na basihan na ito na yung batas, executive order or Republic Act na siya pong tutukoy sa magiging sahod, bagong salary schedule, hanggat walang ganoon, wala pa pong katotohanan, no? Hindi pa po malapit sa katotohanan yung usapin ng salary increase. Pag mayroon na pong Republic Act, Executive Order o anong tawag dyan, maglalabas sa DBM na National Budget Circular at doon ay sasabihin na pwede na magsimula sa pag-release, pwede nang i-effect sa sahod ang bagong salary schedule, saan kukunin yung pondo, ganon. Then that's the time na yung mga PSU ninyo gumagawa ng payroll, matataasan na yung sahod. May nakapagsabi sa atin mga master na sa kanila raw ay hindi pa binigay yung January na sahod, na delay daw kasi ayon sa kanilang bookkeeper, hinihintay daw yung pagtaas. Nako, so kung walang magiging pagtaas, wala rin kayo magiging sahod, no, 'di ba? So, yun nga po yung ating gusto pong klaruhin, no, na hindi pa nagkaroon ng sufficient na legal talaga na basihan for an increase sa ngayon. Hanggat hindi po magkaroon ng ganyan, ay wala po talagang maiipatupad, no?
Puro na lamang po tayo dito umaasa, nananalangin, puro po tayo manifesting, pero as of now wala pa talaga siya. So give the salary as it is, no, base po sa last year na salary schedule, kasi wala pa namang bago na magiging basihan for a new salary schedule. Huwag mo na kayo maniwala doon sa mga house bills na yon na siyang pinapaikot na yon daw yung magiging sahod. Yung dati, House Bill 8081, kasi 10% yung increase every year. Ngayon, binago na naman nila. Ibang house bill na naman na authored ni ngayon Secretary Recto yung pinapakalat. Kasi mas mataas yung rate of increase sa mga mababa na salary grade at mababa yung increase para sa mga mataas na salary grade, para fair daw. Yun daw yung ipapatupad. I-pending ba naman doon sa Kongreso yung mga bill na ganon. So wala pa pong sufficient na basihan for that na para po mai-implement. Kaya wala pa po talaga.